Guys, we have an update regarding Mocha Loan App, which is may karapatan kayong malaman yan. Dahil I've been featuring Mocha Loan App for a very long time na. So, since February 2023, nung una akong nakapag-loan din. And after now, patuloy ako nag-update sa inyo kasi buhay na buhay pa nga naman talaga itong si Mocha. Which is, balik legit loan app na naman ito. Dahil nagbabalik po ito sa SEC website. Na under nga po ni Copperstone Lending, di ba? Lakas! Last April 2024 kasi, di ba, nagbaba yung SEC ng advisory na na-revoke nga po itong loan app na ito due to unfair collection of debt. So, isa yun sa reasons. So, napatunayan yun ng mga victims. Kaya nga na-revoke tong loan app na ito. Pero look at now, it's totally back and strong. Strong na strong talaga itong si Mocha. Kahit naman na-revoke ko patuloy pa rin yung operation siya. Bali, ang ginawa niya lang, nagpapakabait lang siya, nagbago siya, bumaba yung kanyang interest rate siya kahit papaano, and medyo reasonable siya kaunti. Pero time to time kasi itong si Mocha, nagbabago din siya ng offer per individual. So, merong 7 days to pay pa din, like twice a month to pay pa din. So, iba din yung interest. Well, ang maganda naman kasi dito kay Mocha, no, buo siyang matatanggap. As in, buo mong ma-receive yung loan offer mo. And guess what? Alam nyo ba, meron akong dalawang account na ginawa dito sa Mocha. Same name, same mobile number, same ID, pero nakalusot yun. So, gaano ka-unsecure itong si Mocha. Every after featuring ko kasi ng video dito kay Mocha, dinidelete ko po agad yan. So, the last time na nag-feature ako kay Mocha, hindi ko dinelete yung aking account dito. Actually, madalas silang tumatawag, pero hindi naman araw-araw. Tumatawag siya sa akin. Hindi ko matandaan or kagabi or nung isang gabi. Basta tumawag siya sa akin at nagpakilala nga siyang si Mocha. Nag-offer siya ng loan, of course, as usual. So, since si Mocha ay nagbabalik sa SEC website, mind you, nagsasubmit din pala ito sa CIC. Kaya mag-ingat kayo dito. Sa mga nag-abandon ng loan dito kay Mocha. Well, dahil bumalik na nga siya sa SEC, so gusto ko siyang i-try ulit. So, nagkaroon ako ulit ng bagong application dito, bagong account, pero same number, same ID, same name, of course, no? Kasi open the app, so meron siyang ino-offer pa rin up to 50,000 pesos daw yung loan offer niya dito. But it doesn't mean naman na ito talaga yung ibibigay nila. So, usually, maliit na amount na talaga yung ino-offer nila sa akin. Well, anyways, click natin tong apply and then we need to enter the mobile phone number here. So, itong mobile phone number po na ito is my another phone number. So, after that, i-enter lang natin yung verification code and then contact information agad-agad. So, buti na lang, dalawa na lang yung hinihingi ni Mocha dito. Anyways, we can add more co-makers or guarantors, but optional. Of course, kapag optional yan, alam ka naman mag-a-add tayo dito. Well, ang term niya pala dito is guarantors or co-makers. Kasi parang ibig sabihin kasi nila dito, kapag hindi tayo nakabayad, yung contact list or contact information or yung guarantors or co-makers niya na sinasabi niya, yung sisingilin nila. Kasi diba, mahilig sila tumawag. Anyways, after providing the contact information that they need, so proceed tayo to their ID details. Pipicturean lang po natin and then mag-auto-fill up naman po ito ng details dito and then meron mga details dito na hindi na fill upan. So kapag ganyan, pipill upan po natin manually. Then after po niyan is the withdrawal information na. So dito, pipili tayo kung e-wallets ba or bank accounts ba. Of course, pinakamadali is using e-wallet. So here po, I choose GCash. And then yung e-wallet account number ko po dito is pinalitan ko kasi wala namang GCash account tong number na to. Tingnan kasi yung real account natin dito kasi in case ba mag-auto-disburse or ma-send talaga, at least papasok talaga sa account natin. Well, sa pagkakaalam ko naman, hindi naman auto-disburse itong si Mocha. Anyways, next lang po tayo at meron nga po tayong automatic approval here na 3,000 pesos. And then, ang payment terms ko po dito is from 3 terms to 5 terms. So, pindutin natin tong 5 terms kung ano po yung details nito. Well, sabi niya nga dito, no, last term will be waived if you repay the previous terms on time. So, i-disregard din natin tong schedule 5 assuming na mawi-waive naman natin ito. So, lumalabas po na 4 terms to pay lang natin ito. And then, as you can see, ang interval niya per term is 7 days. Within 7 days, magbabayad tayo dito. Ngayon, kung 4 terms to pay to, so 4 weeks to pay to. So, lumalabas na itong 4 terms na ito is 1 month to pay. Well, lipat natin sa 3 terms to pay lang para mas madaling compute, no? So, sa pinaka-early term tayo, which is their 3 terms. So, ito yung breakdown of payments niya. So, we are going to assume na naman na mawi-waive natin tong last term nila if we are on time na magbayad po dito. So, lumalabas na 2 terms lang siya. And ang interval niya pa din ng payment is 7 days. So, pumapat ako na 2 weeks to pay lang siya. So, computein natin ha. Meron siyang interest rate po
po per terms na 630. Times 2 natin siya is equals to 126. Divide lang natin sa 3,000% is equals to 42% for 2 weeks or for 14 days to pay. Payag ka kung ganun yung interest rates mo. So legit talaga na Mocha Mocha is really back na talaga kasi ganito talaga si Mocha Mocha. Loan shark talaga siya. Mataas talaga yung interest rates niya noon pa. Way back 2023 na nag-apply ako dito at nakapag-loan talaga ako dito ganito yun. Ang pinagkaiba lang kasi ngayon, may per term na siya. Dati kasi 7 days lang talaga buo na yun. Buong loan offer na yun. So sabi nga po pala niya dito sa disclosure statement niya, so buo nga natin siyang matatanggap. Yung net proceeds of loan po natin is 3,000 po talaga. Ang taas lang talaga ng service fee niya, no? Ito, 1,512. At may mga interest rates pa siya. So yung 42% po kanina, yun na po yung EIR na effective interest rate niya in a whole. So ando na yung service fee, interest, or other charges niya. Yun na yun. Ngayon kung gusto mo mag-loan dito kay Mocha Mocha, you can click the submit button dyan sa baba na may nakalagay na finger na ganyan. And kapag ayaw mo mag-loan dyan, please wag mong pindutin yan dahil agad-agad papasok na agad yan sa disbursement account mo. Kaya be careful. Well, dahil ayaw ko naman mag-loan dito, buti na lang may option to delete siya. So nadidelete naman yung account natin dito. How I wish nadidelete nga nila. Anyways, di ba na-mention ko sa inyo kanina na may isa pa akong account dito which is may original account dito sa Mocha Mocha. So silipin lang natin saglit na para maipakita ko lang sa inyo na magkaiba sila. So anyways, click lang natin tong apply and then enter ko lang po yung mobile phone number na may account na nga ako dito. So after that, enter lang natin yung OTP and then next tayo. Ito nga pala po yung offer nila sa akin, 6,000 pesos. Diba? Laki. At may dalawang loan terms akong pagpipilian dito, 5 terms saka 7 terms. So try natin tong si 5 terms, pinaka-early. So ito yung repayment plan niya. So we are assuming again na mawi-waive natin yung last term niya or yung schedule 5 dito. Kaya lumalabas na 4 terms lang siya. And then here po, medyo maganda yung offer ni Mocha Mocha dito sa akin. Kasi every 15 days yung payment ko dito compared kanina na every 7 days. So lumalabas dito na twice a month ako magbabayad. Ngayon, computein natin. Meron daw siyang interest rate per term na 720 pesos. So times lang natin yan sa 4 terms. And then i-divide natin sa 6,000 na loan offer ko. So 48% of the whole loan amount na ito, since yung 4 terms is parang lumalabas na 2 months to pay. Kasi per 15 days nga yung term niya dito. So divide natin sa 2 months to pay. So ito yung interest rate niya per month, 24%. So medyo mababa siya compared nga kanina, di ba na 42% for 2 weeks to pay na rin yun. So di ba sabi ko sa inyo, iba-iba yung interest rates niya, iba-iba yung offer niya, iba-iba din yung loan amount niya. So depende po yun sa trip ni Mocha Mocha kung magkano yung loan offer niya. At least naipakita ko sa inyo no, na may 7 days to pay tayo dito, na may 15 days to pay tayo dito, na may mababa tayong interest, na may mataas tayong interest. So iba-iba talaga. Dahil madami din talaga nagkagusto dito kay Mocha Mocha kasi nga naman kasi legit talaga na buo naman matatanggap. Nga lang talaga napakataas ang kanyang interest rate. So pasortehan na lang kung matapat ka sa 15% monthly nila. May ganun sila. Na-feature ko na siya before nung na-rebook si Mocha Mocha, nung bumait si Mocha Mocha. Meron siyang 15% monthly. Then every 15 days yung payment nun. Well, according to my viewers kasi, na mga nagko-comment sa mga videos ko regarding Mocha Mocha previously, talagang wala naman daw nagbago, nangaharas pa din daw sila, malupit pa din daw sila, tawag pa din daw ng tawag, ganun pa din daw yung ginagawa nila. And then meron naman nagsabi na nagbago na nga daw si Mocha Mocha, okay naman si Mocha Mocha. Hindi naman daw tumatawag kapag hindi due date, hindi naman daw nangungulit. So iba-iba yung opinion nila. So ngayon, dahil itong si Mocha Mocha ay may 5 million download sa Google Play Store, ang dami na nakakapag-try nito. Paki-comment down below naman yung totoong experience nyo dito kay Mocha Mocha. Well, anyways, that's all for Mocha Mocha. At least na-update ko kayo, nagkaroon kayo ng awareness dito regarding this loan app, and it's up to you still kung gusto nyo pa rin mag-loan dito. Kayo naman yun. So don't worry, patuloy naman ako mag-update regarding sa changes, improvements, or updates ditong si Mocha Mocha and other loan apps pa, lalong-lalo na sa mga bagong loan apps ngayon, sa mga existing loan apps ngayon. Kailangan mo nakasubscribe kayo at click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!